Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Aries. Bago na mensahe ninyo ay energy ni Panda. Create a sacred space for yourself in your home and or place of work. So, Aries, inaanyayahan kayo dito na mag-create kayo ng sarili ninyong pwesto. Kumbaga, no, a sacred space wherein pwede kayong magpahinga, pwede kayong magmuni-muni, pwede kayong magnilay-nilay, no? Kahit anong corner sa bahay ninyo na alam ninyong pag umupo kayo dyan or humiga kayo dyan, walang makakaistorbo sa inyo. So, that could be your sacred space para sa sarili lang ninyo, no? Pwede rin, no, na kung may sarili kayong opisina din sa workplace ninyo, 'di ba? You can create that also as a sacred space for yourself na kung panahon para magnilay-nilay kayo, mag-reflect kayo about something. Alam ninyong safe kayo doon at hindi kayo maiistorbo ng sino man. We have the energy of the cardinal. The polarities of your spiritual pursuits and physical pleasures are out of balance. So do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. Ayan. So, kailangan ninyo ditong balanse, no? Balanse, alamin ninyo kung ano yung focus ninyo, kung ano talaga yung mga bagay na kailangan ninyong i-prioritize sa ngayon kasi maaaring distracted kayo, Aries. Posible na marami kayong iniisip, marami kayong inaasikaso sa ngayon na hindi siguro yun ang dapat na i-prioritize ninyo or siguro kung ano man ang mga bagay na yan, nandudun lang kayo at hindi na ninyo napapansin yung iba pang area ng buhay ninyo na kailangan din ng attention. Okay? We have mountain goat. There's something out of balance talaga in your life. So, do whatever you need to do to correct it. Ayan. So, kailangan siguro ninyo ngayon magnilay-nilay talaga, Aries, para malaman ninyo, reassess kayo ng kung ano na ang mga nangyayari sa buhay ninyo dahil siguro nga may mga distractions sa inyo sa ngayon. May mga bagay or sitwasyon na pumasok sa ngayon and maaaring yun ang kuha ngayon ng inyong atensyon, kaya yung mga importanteng bagay ay hindi na ninyo siguro nabibigyan ng oras o panahon, or maybe may mga nanineglect na kayo na ibang areas of life ninyo dahil focused kayo sa kung iilang parte lang, no? But we should always remember na lahat ng areas ng buhay natin ay nangangailangan ng oras, atensyon at panahon natin din, 'di ba? Hindi pwedeng may manineglect tayo, otherwise magkakaroon tayo ng mga problema dyan, magkakaroon tayo ng mga conflict dyan, ano? Kaya panawagan ito sa inyo na may imbalance sa buhay ninyo sa ngayon, Aries. Kaya tignan ninyo kung ano, no, ang kailangan ninyong gawin para maitama ninyo ngayon ang inyong sitwasyon. Okay? We have the energy of the Falcon. Act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation. Ayan. So, may panawagan din sa inyo sa ngayon, Aries, na merong opportunity dito na nasa harapan nyo na maaaring hindi ninyo napapansin. Maybe it's because it is not your focus, no? As I've said earlier, parang meron distraction dito sa inyo at hindi ninyo nabibigyan ng oras, atensyon ang ibang bagay sa buhay ninyo. Kaya this is a calling for you, parang panawagan ito sa inyo ngayon na may opportunity. So, take action towards that dahil, 'di ba, yung opportunity knocks but once, no? At kung meron ng opportunity na nandiyan dyan, let's take advantage of it because otherwise, babalik pa rin naman yan because if it's meant for you talaga, babalik yan, pero you have to wait for another cycle before it comes back. So, kailan pa yun? So, ngayon, habang nandito na yung opportunity, take advantage of it, no? Act on it, no? Wag na nating ipagpabukas yan, wag na nating ipagpaliban yan ng isang linggo or isang buwan or, 'di ba? Kasi it might slip away from you, okay?
Kaya may reminder sa inyo sa ngayon. So we have the energy of the peacock. Let yourself stand out and be noticed. Posible, Aries, na kung ano man ang opportunity na to, ito na yung pagkakataon ninyo to shine. Diba? Now is the time for you to shine. Kung ano man yung radiance na tinatago ninyo sa sarili ninyo, maaring yung opportunity na to, yung magiging daan para kayo ay talagang makilala na or magawa na ninyo kung ano man yung mga what you really love to do, diba? So, this could be it. Now, ito na yung pagkakataon ninyo, kaya take advantage of this opportunity because it feels like to me na ito na yung magiging daan para kayo ay maging sikat, diba? Maging famous na kayo ngayon. Spotlight will be yours. Yun ang napipick up ko dito for some of you. What else? We have the energy of the Wolverine. You're a lot tougher than you think you are. Napakaganda naman itong mensahe para sa inyo. Kasi siguro ang iba sa inyo, hindi ninyo alam, diba? Na you are a toughy cookie. Siguro, yung mga nakaraang experiences ninyo sa buhay, alam mo yun, napanghihinaan kayo ng loob, maaaring umaatras kayo sa laban, yung mga ganun ba? Or siguro, feeling ninyo weak kayo. Pero there could be a situation sa ngayon na ito yung marirealize ninyo na you are a lot tougher than you think you are. Ngayon siguro ninyo ma-figure out or madidiscover sa sarili ninyo na tigasin din pala kayo. Kaya nyo din palang harapin ang hamon ng buhay na kahit mahirap, 'di ba, makakayanan ninyong lagpasan, makakayanan ninyong i-surpass, no, kung ano man ang challenging situation na yan. So, that is really a beautiful realization then pagdating naman sa buhay-buhay ngayon ninyo, Aries. Good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Leo for today. We have the energy of the mountain goat. Sabi dito, there's something out of balance in your life. So, do whatever you need to do to correct it. So, if this message resonates with you, Leo, alam ninyo yan. No? Alam ninyo yan kung ano yung mga bagay or sitwasyon or areas ng buhay ninyo na kailangan ninyo na bigyan ng attention sa ngayon, na kailangan ninyong itama, no? So, you would know, no, if this message resonates with you. Alam mo kung alin yung mga bagay na naniniglect na ninyo, alam ninyo kung ano yung nagkakaroon na ng problema sa ngayon, you know. We have Platypus. Ayan, stop complaining and focus your attention on the blessings in your life. Ayan, so na-pick up ko dito, Leo, maaring ang iba sa inyo, siguro you've been yung parang siguro sinasabi ninyo na bakit ako ganito lang ang meron ako ngayon, bakit siya, no? Yung ibang tao siguro kino-compare ng iba sa inyo dito kung ano yung meron sila at ano ang meron ka, or ano yung meron ka at kino-compare niyo siguro yan sa ibang tao, no? Yung mga nangyayari sa inyo, mga nangyayari sa iba, yung mga successes ng iba, maaring hinahanap ninyo din yan sa sarili ninyo or minimithi ninyo din yan sa sarili ninyo. So, parang in a way, no, you are complaining, no? Yung ganon. Kaya, ito din yung mensahe para sa inyo na stop complaining, stop whining, and focus on the blessings in your life because you never know, Leo, diba? Na yung mga kung ano yung meron kayo, kung yan ang i-cultivate ninyo, yun ang i-nurture ninyo, yun ang pag-focus ninyo, hindi niyo alam, baka meron ding golden opportunity na lumabas out of that blessings na meron kayo. Kaya, inaanyayahan kayo dito na mag-focus kayo sa kung ano na, yung dating meron na kayo, no? Because kung ano din yung nandito, sa buhay ninyo sa ngayon, that is what's meant for you at this time, 'di ba? At saka iba-iba tayo, no, ng pinagdadaanan. Always remember na each and every one of us
has a divine plan. Merong divine plan and divine universe sa bawat isa sa atin, ano? At hindi tayo pare-parehas ng path na nilalakaran, 'di ba? Every one of us has its own path, has its own destiny, 'di ba? Has its own purpose. Kaya yung tagumpay ng iba, maaring wala tayo nun sa ngayon, it's because, 'di ba? Iba-iba din tayo ng timing, right? So focus you focus your attention on the blessings in your life. Yan ang isang napaka-powerful na mensahe para sa inyo. We have dugong manati. Accept the situation as it is rather than fighting to change it. Ayan. Diba? Parang there is an energy of surrender dito, Leo. Maaaring ito yung kailangan ninyo sa ngayon na mag-surrender na lang kayo sa natural ebb and flow of life. No? Be in the flow with life sa ngayon. Kasi with that, instead na mag-complain tayo, instead na pilitin nating baguhin ang mga nangyayari or i-insist natin kung ano man yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, let's just accept the situation as it is. Let's just embrace it kung ano yung nag-unfold sa buhay natin at this time. Diba? Kasi when we surrender, when we go with the flow of life, mas mapapansin ninyo, Leo, na mas smooth sailing ang lahat. Mas mapapansin ninyo na everything is going to unfold according to the divine order and timing. Diba? Na easy peasy. Alam mo yun? Smooth sailing. Everything will run smoothly. Mapapansin ninyo ganon ang magiging kaganapan, once na nag-surrender kayo. Yung bang ino-offer nyo na lang ang lahat-lahat sa Panginoon, you are surrendering to God, you are surrendering to the natural ebb and flow of life. Mas maganda ang pakiramdam, mas stress-free kayo, at saka mapapansin ninyo na yung blessings kusang dumadating, kusang pumapasok sa buhay ninyo, 'di ba? Kahit hindi kayo extra effort. So we also have chameleon. Ayan, stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events. Ayan, so parang this is also an energy of surrender, You're just staying in the background at naghihintay na lang tayong na kung saan tayo sasabay sa agos ng buhay. Kung kailan tayo tatawagin ng universe na dito mag-take action ka na, dito this is an opportunity for you, so you need to take action on that. Diba? Pinapadalhan tayo ng universe ng divine guidance, 'di ba? Lagi. Kaya it is extremely important for all of us to listen and follow what our intuition is telling you, because that is a direct message from God, that is a direct message from the divine. So pag sumusunod tayo sa agos ng buhay, when we surrender to the natural ebb and flow of life, laging merong gabay na binibigay sa atin. Kaya importanteng sundin natin yon para mapunta tayo sa kung saan tayo dapat. 'Di ba? So what else? We have unicorn. Indulge your creative, imaginative, and magical side through some form of artistic expression. So there could be an opportunities for you sa ngayon coming in, Leo, wherein dito ninyo magagawa, dito ninyo ma-express, dito ninyo magagamit yung inyong creativity, yung inyong creative prowess, yung inyong imagination, at yung mga talents ninyo, So take advantage of that. What else? We have energy of the camel. Trust that you have the resources to get through the challenges before you. Ayan. So, posible na ang iba sa inyo dito, merong mga challenging situation na pinagdadaanan sa ngayon. But whatever that is, magtiwala lang kayo na malalagpasan ninyo yan. Always remember that kahit ano pa man ang mga challenging situation, obstacles, problema na dumadating sa atin, nandiyan sila for a purpose, Nandiyan sila to teach us something, 'di ba? To allow us to gain wisdom and to gain lessons in life. At lahat ng yan, kahit ano pa mang problema yan,
no? Binibigay yan sa atin because God knows that we can handle it. God knows that kayang-kaya nating i-handle ang kung ano man ang problema na yan. Okay? So, magtiwala lang kayo, no? Na mahahanap at mahahanap ninyo ang solusyon sa mga problema ninyo kahit ano pa man yan. Alright? So, always pray. In times of challenges, no? Always remember that there will always be a way for you to find a solution to it. Kung paano kayo makakalabas sa challenging situation. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Sag. Pauna mensahe po ninyo ay the energy of the Falcon. Act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation. Sagittarius, napakaganda. Ibig sabihin nito na meron ng oportunidad, no, na nandiyan dyan sa inyong harapan. Posible lang na hindi ninyo napapansin ito or hindi pa kayo open, no, para i-entertain ang kung ano man ang opportunity na to. So, this is a wake-up call for you. Panawagan ito sa inyo na Sag, there is an opportunity right before your eyes. Kaya, eto na yung panahon para mag-act na kayo dyan sa kung ano man ang opportunity na yan. I-consider nyo na, tignan nyo na, bigyan nyo na ng pansin, bigyan nyo na ng panahon. Okay? We have the energy of the gorilla. Take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. Ayan. So, siguro, iba sa inyo, lagi siguro kayo yung nagsasalita, lagi kayo yung pinapakinggan. Kaya ngayon, parang iniimbitahan din kayo na magbigay din naman kayo ng panahon para kayo naman yung makikinig, no? Lalong-lalo na doon sa mga mahal ninyo sa buhay. Siguro, kayo yung tumatayong padre de pamilya or madre de pamilya, or siguro napakalaki ng respeto sa inyo ng inyong mga kapamilya, at sa tuwing magsasalita kayo, lagi kayong pinapakinggan, no? Everyone is looking up to you. Maaring ganun ang ganap. Pero ngayon naman, ito naman din yung pagkakataon na hinihingi sa inyo ng universe, no, ng spirit dito, na you also need to take time to listen compassionately to those you love, no? Lalo-lalo na ang inyong mga kapamilya. Sila naman yung pakinggan ninyo sa ngayon. Sila naman ngayon yung hayaan ninyo naman na mag-express ng kanilang mga nararamdaman, maglabas din ng kanilang mga opinion, mga nasa kalooban nila, no? At kayo naman ngayon ang makinig. Okay, Sag? We have the energy of the cat. It's time to strike out on your own and relinquish your overdependency on others. Ayan. So, panahon naman ngayon na parang kayo naman yung for others of you, this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates. Siguro, kayo naman ngayon yung kailangan na maging on the active side. Siguro, in the past, kayo yung laging nakadepende, kayo lagi yung laging naghihintay kung anong sabihin ng iba, yun ang gagawin ninyo. So, parang siguro sumusunod lang kayo, no? Most of the time. Pero ngayon, parang sinasabi sa inyo ng spirit na it's about time na para anuhin nyo naman, palabasin nyo naman dito, or gamitin nyo naman ngayon ang inyong sariling personal power para kayo naman yung magsabi, or yung willpower naman ninyo ngayon ang pagganahin ninyo, no? So, what else? We have the energy of the seagull. Now is the time for deep emotional healing. Ayan. So, parang it's time to move on. It's time to move forward with your life na, Sagittarius, no? But of course, depende yan sa inyong kalagayan, depende sa inyong mga nararamdaman. Kung handa na kayo mag-move on, handa na kayong mag-accept ng kung ano na ang nangyari ay nangyari na, kung handa na kayong magpatawa, then it's all up to you. Use your own judgment and discernment on this situation. Kasi hindi naman natin mapipilit, diba, yung pag-heal, no?
hindi natin mapipilit ang mga nararamdaman natin. So, depende sa inyong sitwasyon. This is a general reading. This is not a one-on-one reading. Kaya use your own free will. Okay? Kung ano yung sa pakiramdam ninyo, tama nang gawin, then do so. Kung pakiramdam ninyo, handa na kayo para mag-heal, then go for it. Diba? We have the humpback whale. Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument, or listening. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito, Sagittarius, musically inclined talaga kayo. Maybe music has been a huge part ng buhay ninyo in the past. Maaaring nagsusulat kayo ng kanta, maaaring kumakanta talaga kayo, maaaring nagpe-play kayo ng mga musical instruments, or siguro mahilig lang kayo sa music, nagsa-sound trip kayo before, so siguro ganun ang pinagkakaabalahan ninyo, no? And maybe for quite some time nagkaroon kayo siguro ng detachment, no, from whatever you were doing connected to music. Kaya parang pinapaalala sa inyo sa ngayon na music is essential to your healing and well-being, no? Siguro ngayon makakatulong ito sa inyo na balikan ninyo yung hilig ninyo, no, sa musika, dahil siguro sa sitwasyon ninyo sa ngayon, kung ano man yan na pinagdadaanan ninyo, siguro emotionally yung musika, no, yung pagbalik ninyo sa musika, sa hilig ninyo sa musika, ang makakatulong sa inyo na mas ma-inspire kayong muli, ma-motivate kayong muli, at makapag-heal kayo ng mas mabilis, no? So, good luck to that. What else? We have the energy of a snow leopard. Take some time out of your usual life and spend it in solitude. Ayan. So, parang siguro ang iba sa inyo dito may pinagdadaanan, Sagittarius, iba lang, no? Ang iba lang, hindi ito para sa lahat, kaya take as it resonates. But some of you, kailangan ninyo ngayon na mag-step back kayo sa kahit anuman ang pinagkakabisihan ninyo, sa kahit anuman ang nagpapa-stress sa'yo, yung mga ganun ba? Take a step back from that sa ngayon and spend time in solitude. Spend time alone, dahil siguro ito yung kailangan ninyo sa ngayon para makapag-reflect kayo, makapag-muni-muni kayo, makapag-reassess kayo kung ano namang nangyayari sa buhay ninyo, ano na yung mga bagay na kailangan pa ninyong gawin o improve sa sarili ninyo, no, Sagittarius? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.